Mudag Mindanao ng Huwebes, Pizza 22 Agosto. Niyan ang headline sa News Patrol. Lalaking nahulog gikan sa usa ka mall sa Bahada na ilhana. Sayron ang iyang istorya. Upat ka mga naghantak, nadakpan, naaktuhan sa mga pulis. Sikop! Laing tigpayuhot og droga, sikop sa bypass operation. Ug usa sa Bringas Brothers, mipanaw na. Kapamilya, niyan ang mga detalye sa News Patrol. Istriktuhon ang pagbantay sa parking lot sa mall sa Bahada, labi na nga duha na di ay ka mga insidente sa pagkahulog at hitabo sa mga lugar. Si Colonel Tokmo sa report. Nailhan na ang lalaking nahulog patay sa parking lot building sa usa ka mall sa Davao City. Gila kini sa iyang kaanak nga si Nestor Ramos Jr., 27 anyos, taga New Visayas, Panabo City. Kagahapon sa buntag, sa pag-abli sa mall, kamatigdang masugot na ang seguridad. Gawas nga daghan na og gwardya, ginabantayan na gyud nilang wala nay mag-istambay sa concrete barrier. Mao na among option nga i-recommend sa management, pa dugang-dugangan siguro to. Butangan og railings ba to avoid nga wala gyud mag-adto dito. Gitak ng susihon ang tanang CCTV camera sa parking lot. Apan sumala sa security officer, wala makita sa CCTV ang lalaking nahulog. Kung nahibaluan nga ang among CCTV spacing dito sa sakyanan lang sa pagkakaroon amo pang ginakwan. Ginahulat lang among in charge para matanaw namo. Gibutyag sab sa hepe sa Santa Ana Police nga tulo ka oras una nahulog patay si Ramos. Dunay usa ka estudyante nga nadisgrasya sab sa parking lot og napiangan. Kung hindi kahapon, kanina may nahulog din na minor. Pero fortunately, yung paalang napilay sa kanya. And itong kaninang nahulog, it's the second time na may namatay dyan. Dakong hagit karon sa mga mall nga paligunon ang seguridad aron dili na kini mausab pa. Colonel Tokmo, ABS-CBN News. Dili magmakol ang city demolition team pagbungkag sa mga tindahan sa sidewalk nga dili motuman sa 1/3 and 2/3 policy. Human gitagala ng mga vendors kutob ugmang adlaw. Na report ni Vina Araneta. Gisuyo ni retired Colonel Yusuf Jumlani o retired Superintendent Janicio Abude sa Traffic Management Center ang mga sidewalk vendors sa San Pedro Street. Ugi istorya ang mga namaligya og DVD, mga accessories, appliances ug uban pa nga motuman na sa 1/3 2/3 policy sa mga sidewalk vendors kay makaharang sa mga nagaagi ug makadungag sa traffic sa kalsada. Sumala sa mga vendors, hatagan sila og patas nga espasyo sa uban pang tindahan. Kanang pantay-pantay gani paghatag kay parehanan mo gamay kayo mo na ang uban sa amo dako baya, di ba? Gusto na mo kanang si Sir Jamlani gyud ang mukuan sa amo Ang presidente sa Maranao Group nga nagabaligya sa San Pedro miangkon nga gayang ubang mga vendors. Apan miangkon sab kini nga wala sab siya nagatuman sa polisiya. Maraming matigas ang ulo ang iba. Hindi natin kayang ng matigas nga ulo. Pagka Friday, kung kisa tayo wala mo palo, basta gisultiran mo sila, kami na ibahala na. Sumala ni Jemlani, taas na nga extension ang gihatag sa mga naninda. we have streets too much na for this. But at the end of the day, ang mayor na masukuan ni sa ato. Asawa na sir. Ala, talagang kukunin namin ito. Karong Biyernes ang gihatag nga deadline sa mga vendors ug i-demolish ang tindahan sa dili motuman ni ini. Pag-abot sa Friday, kinsa to'y wala nag-comply, na napod may joint operation, then wala na yung mahimo. We will enforce na good kung sa to'y policy. Magpadayon ng information campaign sa Traffic Management Center ug Drainage Maintenance Unit sa mga sidewalk vendors hangtod Biyernes. Dunay kapin 3,000 ka mga sidewalk vendors sa Davao City. Vina Aranata, ABS-CBN News. Duha ka mga out of school youth ug duha sab ka mga hamtol na dakpan sa mga Habalabal Cup sumanasakpan nga naghantak daplin sa kalsada. Na report ni Colonel Tokmo. Gipriso sa San Pedro Police sila Toper Darama ug Nelson Tormis. Kauban ang duha pa ka menor de edad nga nag-edad og 16 ug 17 anyos. Gipangdakop sila diha sa Magsaysay Kanto Ponciano, Davao City, human nasakpang naghantak. Na-recover sa kapulisan ang mga kwarta nga pusta. Dula-dula lang god, di man to naghantag yun na nagkuhan, sugal, 2 pesos kay pusta to. Matod ni Police Superintendent Joel Consulta,
hepe sa San Pedro Police, naagian sa mga habal-habal cops ang mga suspect o gidakop. Patrolya kaninang madaling araw, nagpatrolya yung ating motor cops. So we were able to apprehend 4 persons dito sa banda sa may Bolton area or Ponciano Reyes Street. 4 katao, 2 yung minors. So hinuli natin, dinala dito sa station, and they will be charged for illegal gambling. Pasakaan og kasong illegal gambling ang duha ka mga hamtong samtang ikustodiya sa DSWD ang mga minor de edad. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Inipinsahan sa Department of Budget and Management si kanhi Representative Manuel Y. Corat sa isyu ni ining pagkalambigit sa naghinobrang pork barrel. Kay posibleng clerical error lang ang hinungdan, ikumpirma ni Budget Secretary Florencio Butch Abad nga nasayop ang COA kinasagol nining duha ka special allotment nga para sa Davao del Norte DPWH, a District Engineer's Office para sa completion sa multi-purpose building sa Davao Regional Hospital sa Tagum City o ang 3 billion pesos nga budget sa DPWH Central Office para sa road maintenance projects nationwide. Gawas ng Zamora nga naguna sa listahan sa mga nanghinobrang pork barrel o PDAP. Doon na sa 68 ka mga congressman, lakip na dinhi si kanhi House Speaker Prospero Nograles ngay kaduha sa listahan nga naay kapin 136 million pesos natong 2008 o kapin 264 million pesos natong 2009 nga ang tanan moabot sa 401.3 million pesos. Una na milawat og pakayag si Zamora nga andam kini magpaimbestiga o kaha magpapreso kung mapamatud-an. Nadakpan sa imong bypass operation sa Coloma Police ang lalaking tigpayot og droga at ubangan mismo sa simbahan sa GSIS Heights. Exclusive, si Vina Araneta sa report. Naabdan sa news team, dihang gidakop sa mga sakop sa Talomo Police, ang 33 anyos nga si Richmond Lagura alias Pandak, ato sa buy-bust operation sa waiting shed at ubangan sa Assumption of the Lord Parish sa Saturn Street, GSIS Heights, Matina, Davao City, alas 6 kagabi. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka jumbo nga shabu nga nagkantidad og 15,000 pesos. Duha ka elongated nga shabu nga nagkantidad og tag 1,000 pesos matag usa. Usa ka pack sa marijuana, mga shabu paraphernalia, cellphone ug 2,000 pesos nga mark money. Sir, unsa may maingon nimo ani, sir? Dugay na ba nimo ginahimo, sir? Sumara sa Talomo Police, dugay na nilang gina-surveillance ang suspect sa illegal nga binuhatan. Mag 2 weeks, no? Almost 2 weeks ang among pagsubaybay sa iyang aktibidades. Noted na siya, ma'am, sa iyang katilingban kay ginamonitor po lang yung lihok nga makaduda po. Gitak ng kasuhan karong adlaw ang suspect sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 kung Dangerous Drugs Act. Vina Aranata, ABS-CBN News. Usa sa membro sa Bringas Brothers nga nisikat sa nasod human nahimong finalist sa Pilipinas Got Talent ngadtong 2011, ipanaw natong sa sakit nga bone cancer. Masulubong kayo ang ulayng adlaw ni Kurt Bringas. Nagpasalamat sad kini sa iyang mga fans. Na report ni Bona Pamplona. Dagang fans ang nagsubok karon human namatay niadtong Domingo sa kadlawon si Kurt Bringas, ang Pilipinas Got Talent Season 3 Grand Finalist o mas iladong The Bringas Brothers. Namatay si Kurt sa dughan mismo sa iyang igsuon nga si Jefferson kinsa nialalay sa iyang manghod sa pakigbisog gikan sa sakit niining bone cancer. Bisan sa ulayng higayon sa kinabuhi ni Kurt, naningkamot ang mga igsuong Bringas nga mohimo og mga provincial tour concert aron makatigom og kwarta alang sa pagpa-chemotherapy ni Kurt. Alam naman niya na mahal namin siya. Sana alam kong wala na siyang pain ngayon, wala na suffering. So malungkot lang kasi wala na siya, hindi na namin makikita. Oo, asin siya gyud tong Sunday sa afternoon kay nag-text man ihang magulang nga na na ihang mangod wala na. Walang to niya. Di ko makatuo nga inana.
Dako sabang pagmahay sa ginikana ni Kurt nga sa edad 26 namatay na kini. Pero dako sabang ilang pasalamat sa gihatag nga suporta sa mga fans sa Bringas Brother nga hangtod sa kamatayon ni Kurt, padayong naghatag kini og suporta. Una magpasalamat ko sa Ginoo kay nagigamit ang Ginoo para sa pagsakit ni Kurt. Sukad sa primero nga kemo, nagtabang gyud sila ang mga fans from US, sa Hawaii, sa Canada, bisan sa Singapore na ako gyud silang gipasalamatan kay nakasurvive si Kurt for how many 3 years tungod kay nagtabang sila sa chemo ni Kurt. Sa radiation, nagtabang sila tanan sa pagpalit og tambal. Nga namatay na si Kurt, daghan gihapon ang nagatawag diri sa amo. Dili sila katuo, nga nawala na siya. Paningkamutan sa igsuon ni Kurt nga mapadayon ang pangandoy ni ini nga makabaton sila og album. Hinuon dunay nay kontrata nga gihatag sa mga igsuon aron sugdan ang album pero dili mapadayon kaniadto kay kanunay masakit si Kurt. Dako sarang pasalamat sa pamilyang Bringas nga bisan sa mubo nga panahon na ilan ang ilang pamilya sa natad sa musika. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Ang katanaglankom sa tamang balita, karon mo daghang salamat. Mga kapamilya, doon na ipahigayong International Conference on Creating Green and Sustainable Communities din sa Davao. O may tungod ni ini, kauban nato ang former president sa Philippine Institute of Environmental Planners, Environmental Planner Sir Ray Navasila. Good morning, maing buntag Sir Ray. Maing buntag Claudette o maing buntag sa maing buntag Mindanao. Ayan. Sir Ray, doon na ipahigayon for the first time din sa Davao City nga International Conference or on Environmental Planning. Unsa issues ba ang itakal sa maong conference? Ang hisgutan nining maong international conference, mao kining mga initiatives o mga models nga gihimo sa ubang mga nasod kalabot sa pag-address sa issues sa global warming and climate change o kining creating sustainable communities o ecosystem, no? O doon na po'y hisgutan din ang mahitungod sa mga bagong approaches sa sustainable development planning o urban and regional planning sa tibok nasod nga Pilipinas. Sir, kinsa ba ang mga mo-appeal sa conference? Anyone can join ba? Maskin aya nung kapamilya nato, pwede ba mo attend para makatuon pod? Open kini sa tanan nga interesado, no? Pero ato pong giawhag labi na ang mga local chief executives o kaning ato ang local planning and development coordinators, mga planning officers sa mga national government agencies, o usab kining mga civil society organization nga dunay advocacy sa environment o labi na kining sa mga disaster risk reduction management o kini pong sa academe. Ug isa sad sa mga murag main concern sa atong mga kapamilya, ma-address ba ang atong mga problema may tungod sa global warming and climate change? Hopefully mao na atong tumong doon na kitay mga bag-ong pamaagi pinaagi sa mga kasinatian o mga eksperyensya sa ubang mga nasod kung giunsa nila pag-address ang mga issues sa global warming and climate change ug labi na pod kining planning nato sa atong urban and regional development sa atong nasod ngadto sa local, no, provincial, city to down to barangay level. Finally, Sir Ray, invite nato mga private organizations para sa inyong international conference. Akong giawhag ang tanang mga interesado nga mosalmot ning international conference on creating and green and sustainable communities kay daghan kitang makatuna niini labi na karon nga dunay bag-ong balaod nga Republic Act 10587 mao kining gitawag og Environmental Planning Act of 2013. Dunay mga provision diri nga angay gyud natong may bal-an aron ma-address nato ang ato ang mga concerns sa national, regional, provincial down to the barangay level. Ayan, daghang salamat Sir Ray Sina Basilia. Daghang salamat sa imo ha. Mga kapamilya mo balik pa ang May Buntag Mindanao.